Hindi lang malakas na hangin, malakas na ulan din ang inaasahang dadalhin ng Bagyong Ruby. At mula sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, as of 5 p.m., latest update ng Pag-asa ay lumakas pa yung inaasahang ulan na ibabagsak nitong Bagyong Ruby. Tumaas yan mula sa dating estimate na moderate to heavy. Ngayon ang estimate ng Pag-asa ay heavy to intense na. Ang ibig sabihin niyan ay halos magle-level na itong tubig o ulan na ibinagsak ng Bagyong Yolanda noong nakarang taon. At ang inaasahan naman na ulan na ibabagsak ng Bagyong Ruby. At inaasahang mangyayari yan sa loob ng 24 to 36 hours. At ang mga uulanin ay ang mga lugar na sakop ng 700 kilometer diameter ng Bagyong Ruby. Sa lakas ng 185 kilometers per hour na maximum sustained winds, ganito ang pinsalang iniwan ng Bagyong Pablo sa malaking bahagi ng Mindanao noong December 2012. Paano pa kaya kapag ang kapapasok lang na Bagyong Ruby ang tumama? Sa update ng Pag-asa, bandang alas 11 ng tanghali, nasa 195 kph na ang lakas ng Bagyong Ruby. Mas malakas na sa Bagyong Pablo. Base na rin sa pag-analysis natin kanina ng mga meteorological factors and oceanic factors, we're not ruling out the possibility na pwede pa pong lumakas. Umabot ng more than 200 ang maximum sustained wind ng Bagyong Ruby. Hindi pa itinuturing ng Pag-asa na super typhoon ng Bagyong Ruby. Dahil unang-una, hindi pa opisyal na terminolohiya ang super typhoon sa mga kategorya ng bagyo ng Pag-asa. Sa susunod na taon pa madadagdag ang super typhoon category na ang lakas ay 220 kph pataas. Pero sa nakikita ng Pag-asa, hindi na raw aabot ang Bagyong Ruby sa 240 kph, ang maximum sustained winds ng Bagyong Yolanda. Sa ngayon kasi malapit-lapit na siya. Malapit-lapit na siya sa mukhang hindi mangyari na aabutin niya yung strength ni Yolanda. Mula 1949 hanggang 2008, tatlong bagyo ang nabuo rin sa halos parehong bahagi ng Pacific Ocean kung saan nagmula ang Bagyong Ruby. Lahat yon ay tumama sa lupa. Kapag nagtuloy-tuloy ang tinatahak na direksyon ng Bagyong Ruby, ito yung mga lugar na inaasahang tatamaan at maapektuhan, sabi ng Pag-asa. Meron itong iba't ibang kulay, may pula, may orange at may dilaw. Ang mga kulay na yan ay kumakatawan kung gaano katindi ang magiging epekto sa mga lugar na yan. Pero ang pinakamatindi rito, itong nasa loob ng kulay pula. Dahil ito yung mga lugar na nasa loob ng 100 km radius mula sa sentro ng bagyo. Sa 18 probinsyang sakop ng kulay pula, pinakamatindi raw tatamaan lalo na ang sektor ng agrikultura. Inaasahang magbubuwala ng malalaking puno, delikadong bumiyahe sa lupa, dagat at himpapawid. Ang 14 na lugar naman na nasa orange kabilang ang Metro Manila, dapat ding maghanda. Asahan din daw ang mga mabubuwal na puno, bagamat hindi ganun kadami. 15 lugar naman ang nasa kulay dilaw, pero hindi naman daw ganun katindi ang epekto ng bagyo. Babala ng Pag-asa, iwasan muna ang paglalayag sa mga karagatan na may red, orange at yellow, dahil sakop yan ang 300 km radius ng Bagyong Ruby. Vicky, sa mga kababayan nating nag-iintay ng update tungkol sa Bagyong Ruby mula nga rito sa Pag-asa, ang next bulletin po nila ay lalabas alas 11 ngayong gabi. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.